Mga kapuso, sa Bulacan, inireklamo ng ilang motorista ang Homeowners Association ng isang subdivision na nangongolekta raw ng bayad kapalit ng pagdaan doon kahit dati na itong pinagbawalang maningil. Umaksyon ang sumbungan ng bayan. ₱5 sa kada motorsiklo at ₱10 para sa sasakyan. Yan ang singil ng Homeowners Association para makapasok sa Evergreen Heights Subdivision sa barangay Gaya-Gaya sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Residente man o motorista na mag-shortcut mula Caloocan papuntang Bulacan, kailangan daw magbayad sa tuwing papasok ng subdivision. 4 na beses ako dumadaan dito sa buong maghapon. Pag wala akong budget, umikot ako malayong ruta ko. Araw-araw ka po magbabayad ng ₱5, mas malaki po yung gastos po namin. Tapos one way lang po yung ticket. Ayon sa dating presidente ng Homeowners Association, ito raw ang pangunahing pinanggagalingan ng kanilang pondo sa nakalipas na 10 taon. Pero dati nang may nagreklamo sa Human Settlements Adjudication Commission na nag-utos noong July 2022 na hindi maaaring mangolekta ng bayad ang subdivision sa mga daraang motorista. Tumawag yung council namin na sinabi, stop collection. On that day, nag-stop kami. Sa kabila ng utos ng komisyon, naningil ulit ang Homeowners Association mula November 2022 nang magpalit sila ng mga opisyal. Namanan na lang namin po yan sa kanila. Wala po kaming pundo. Paano po ang pagbayad ng kuryente? Ang pagbayad po ng mga personnel, ang maglilinis ng kalye, ang magbabantay ng aming subdivision. Aming isinangguni sa Human Settlements Adjudication Commission ang problema. Bagaman tumanggi sila magbigay ng panayam, ayon sa Chief Regional Adjudicator na si Attorney Carlo Fajardo, nagtakda na raw sila ng pag-uusap sa pagitan ng mga partido sa July 14. Inaasahang mareresolba ang issue matapos ang ilang pagdinig. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.